Good evening mga mamshis, mga beshies, mga ladies and red, ate matanda at kabata, at mga handsome tall and dark na mga guys dyan. Salamat sa pakikinig niyo sa talk ko. At bagong lahat, salamat tayo sa mga taong naging daan na tuloy-tuloy itong talk natin. Ginamit sila ng Godhead na means na ma-accomplish natin yung end natin na ma-share yung knowledge. Kung may mga bagay pala akong hindi clear, medyo tingin nyo complicated, yung mga words na ginagamit ko hindi simple, paki message lang po, kasi gusto kong napakasimple po ng presentation dahil yung ideal natin is yung ideal ni Master Christ, napakasimple dapat, despite na yung mga source pinagkukunan natin ng source natin is medyo very complicated yung mga hindi naman complicated, kaya lang minsan yung presentation is complicated at saka napakarami kasi parang nag-aaral din. So, yung unang requirement natin at saka final na requirement para maintindihan po ang yung talk natin is kinuha natin sa prayer ni Master Christ na forgiveness. Kasi yung forgiveness, parang siya yung way na para madaling ma-plant yung Surat Shabad or sweet melody sa puso natin. Open yung third eye, papasok yung Shabad sa puso natin. Kasi kung hindi fertile ang ground na kung saan natin i-plant yung according kay Master Christ, malamang mamatay yung Ibig sabihin, hindi naman mamatay yung Shabad or sweet melody kasi hindi naman namamatay yun. Kaya lang, parang makover siya, matabunan. Yung pag-grow niya, kasi para siyang, ang tawag dyan sa kanya is Bhakti Creeper. Devotional plant or tanim ng pagmamahal. Yun yung desire tree na tinatawag. So, kung hindi siya ng maayos, ilagay sa tamang place, ay, hindi siya mag-grow. Kaya nga may mga ibang tao na after na-receive nila yung Surat Shabad, walang nangyayari. Wala silang peace of mind, nati-depress sila. Alam mo yung matagal na yung iba sa practice nila, akala mo nag-progress, wala. Parang umatras, tumagal lang yung taon. Pero yung progress ng realization, self-realization, materialistic pa rin yung buhay. Mga very expensive yung mga gamit. Hindi ko naman sinabing hindi ka bibili ng gamit. Puro mga high society yung Pagkakali yung focus mo is standard ng society, hindi standard ng devotional service or bhakti or love. Kasi bhakti din ang tawag sa yung Vaishnava philosophy at saka itong teaching sa mga sadhu is almost magkalapit. May mga things lang na parang minsan magkaiba dahil sa iba-iba yung pinagkukunan ng explanation ng Vaishnava practice. Yung way kasi ng mga sadhu parang naka-align sa Islam na wala siyang form of idolatry. Wala siyang mga rebulto, wala siyang kasi yan materialistic na perspective yun, may mga rebulto ka, yung anting-anting, may mga yung ano-ano pa dyan, materialistic po yan, demonic kasi witchcraft yan, yung kahit may pangalan, drawing o pangalan pa ng Diyos, kahit na Diyos pa yung ilagay mo na word,
Hindi yung juice, kasi iba yung juice. Saka pineapple juice. So, ganun yan. Magkaiba. Andan po natin kung totoo yung surat sabad. Andyan sa drawing, andyan sa bato, andyan sa kahoy, andyan sa picture. Eternal po yan. Hindi yan masisira. Kahit masuhin mo pa yan, guntingin mo, pasunugin mo, walang mangyayari. Pero pag may characteristic siya ng material world, hindi po yan spiritual. Yun yung mga simple na understanding na bakit minsan nagpo-protest ayaw na ayaw ng mga atheists. Kasi parang stupidity yung idea. Make believe ang tawag dyan. Italiano yan, magic. Magical thinking yan sa psychology. Kasi nag-i-imagine ka para kang bata. Alam mo yung hinawakan mo yung bato, nag-i-imagine ka na umiilaw. At saka yung bulb na may kuryente na nag-ilaw, magkaiba yun. Yung imagination mo. Yung pakiramdam mo, yung anting-anting mo, hindi ka tatablan, gumawa ka ng kalokohan, tinamaan ka ng bala, patay ka. Ayun yung mga magical thinking yan. Sa mga pangbata yun. Mga pang below 11 years old na pag-iisip. Mga 12. Yan. So, ano yan, pag tuloy-tuloy yung ganong klaseng pag-iisip, parang baka may problema yung pag-iisip ng isang tao. Kaya nga si Master Christ, wala siyang anting-anting, wala siyang mga orasyon, wala. Normal yung nagsasalita siya. In fact, stories yung ginagamit niya. Pero hindi yun nakuha ng iba. So, katulad niya na pinako siya sa kahoy, magical thinking pa rin iniisip ng ibang tao. Hinanap nila yung kahoy na kung saan siya nakapinako, saan yung place na namatay siya, na hindi mo naman makita. Kasi hindi nag-i-exist yan. So, ngayon, ito yung mga relic daw. Alam mo yung pinaglalaroan ka ng mga matatalinong tao, pinapaniwala ka. Magic daw. May miracle daw. Iba yung miracle. Yung miracle is once na mabuksan yung third eye mo, yun yung miracle. Miracle thinking yan. Spiritual kasi yung miracle thinking. Pero temporary. Kasi usually yung effect ng miracle thinking sa katawan. So since hindi naman masyado importante yung katawan, kaya lang, way natin na para ma-appreciate natin yung spirituality. Kasi yun yung first stage na para ma-appreciate mo yung power ng Godhead, yung miracle. Kasi yung miracle, hindi po nangyayari yan pag hindi mabuksan yung third eye. Kasi yung Shabbat dyan yung yung power ng Shabbat, yun yung reason bakit nagka-miracle. Kasi alam niyo naman siguro kung ano yung nangyari sa mga apostle nung bumaba yung tongues of fire or yung spirit sa kanila. Kaya nga hindi napapasukan ng Holy Spirit or tongues of fire na bukas yung third eye ng mga tao mahihilig sa doon sa simbahan, sa mga temple. Kasi hindi naman yung naka-refer na sinabi ni Master Christ yung temple, katawan naman. Kaya nga hindi mangyayari na bababa yung dyan, tongues of fire. Nung nagpakita yung tongues of fire, walang simbahan natin. Walang temple. Doon lang sila sa isang bahay. Saka bumaba yung tongues of fire. Ganun yan. Kasi magical thinking ang tawag doon. Ibig sabihin ng magical thinking, yung reasoning mo, hindi pa nag-develop. Para kang mga bata naglalaro. Na pag tinabunan mo yung mata mo, invisible ka na. Ganon yung pag-iisip ng ibang tao. Alam mo, tanda-tanda na puti na yung buhok. Pero bata pa rin mag-isip. Nakakalungkot yung mga ganon.
O, yung iba siguro dyan matataas yung academic achievement nila. May mga iba siguro dyan mga doktor pa. Pero gano'n naman talaga. Hindi mo maiwasan yan. Alam mo yung undevelop yung ano mo, yung insight mo, yung reasoning at saka logic mo mababaw. Kaya minsan may reason din yung mga atheists na natatawa sila sa mga believers. Whether kung saan ka mang church or temple, nakakatawa. Kasi hindi reasonable yung pag-iisip. Ito na ngayon, di ba namatay yung, may pag-iisip pa nga minsan na namatay daw yung Diyos. So, kailangan, wala kang gagawin kasi namatay yung Diyos. Pwede ba yon? Mamatay ba yung Diyos? Kung hindi mo nga mapatay-patay yung kuryente, pag gumagana yung planta, yung Diyos pa kaya? Sa tingin mo kaya pwede mong patayin yung Diyos sa material na bagay? Kasi materialistic na pag-iisip yun. Yung mga pangbatang pag-iisip. Hindi mo kayang patayin yung someone na immortal. Yun yung isang karakter ng mga sadhu, yung understanding nila sa immortality. Kaya nga si Master Christ, kahit na may duguan siya, hindi siya nagbabago kasi alam niya yung immortality. So, kung i-substitute natin yung word na love sa Shabad, yun yung pinakita niya. Sinasaktan nila siya, pero yung pagmamahal niya, hindi nawawala. Yung ibang tao, konting mali mo lang, nawawala yung pagmamahal nila. Yung care nila sa ibang tao, nawawala. Kasi mga isip bata kasi. Hindi mo naman maiwasan yan. Kasi yung society natin, hindi naman talaga balance yung pag-develop ng tao. Yung level of self-realization or self-actualization, kahit sa material standard lang kay Maslow, napakalayo ng ibang tao. In fact, yung self-esteem ng ibang tao, parang mga bata. Alam mo yung nag-oppose lang yung tao sa'yo kasi tinatanong ka ng kaalaman mo, nag-i-emotional ka na, nagre-react ka na. Ganun yung mga ibang tao. Ang nakakatakot pa naman dyan, yung ibang mga taong yan, may position in power, baka manager, mga politician, alam mo yung ganun. Baka teacher mo sa school, patay ka sa lagot yung grades mo. Alam mo yung ganun, baka dean, president ng school. Nakakatakot yung mga ganong klaseng tao, yung level of self-actualization. Actually, yung self-esteem ng isang tao, hindi madali i-develop yun kasi dahil sa yabang, pride na tinatawag. Pag mayabang yung isang tao, ang self-esteem niya malambot yan. Ganon yan. Alam mo yung pag tinatanong mo talaga siya kung ano yung alam niya, wala kang makukuha sa kanya pag nag-explain siya. Alam mo yung parang naglalaro. Ganon yung problema doon. So ngayon, magse-celebrate ka ng kamatayan at resurrection ni Master Christ, which tapos na dapat. Hindi na dapat uulitin. Kasi yan, superstition na yung labas niya. Yung akala mo, yung principle kasi sa physics or sa science, metaphysics, life comes from life. Yung buhay lang ang makakreate ng buhay. Hindi pwede patay makakreate ng buhay. Kasi hindi ka makakita ng dalawang patay nagkaroon ng anak. Dapat buhay na tao, mag-coitus sila, magkaroon sila ng anak. Yung kahoy na patay, yung papel na patay, yung bato na patay, hindi pwede mag-produce yan ng spirit. Hindi pa yan nangyari. Kasi baliktad yung mangyayari sa creation. Yun yung hindi nakuha ng ibang tao. Pero alam mo naman, alam mo yung marami kayo, akala mo tama kayo. Hindi naman paramihan yan. Ahanin mo yung maraming walang alam. Isa sa isa na tama yung alam niya. Alam mo yung ganun yung problema minsan. Kasi na-celebrate mo dahil nalulungkot ka,
namatay yung Diyos. Hindi pwede mamatay yung Diyos kasi walang pwedeng makapatay sa Kanya. Kinreate niya yung buong universe. Yung kutsilyo lang, pwede mo siyang patayin. Ako, wala ka na yata sa tamang pag-iisip pag ganyan ka. Alam mo yung ganun? Ha? Hindi nga masira ng mga scientist, nuclear scientist, yung isang island, hindi nga nila ma-destroy, nuclear bomb. Yung Diyos pa kaya, pwede mong sugatan. Hindi yan masugatan. Kaya lang, natatawa lang yung Diyos kasi mga isip bata, yung mga tao minsan. Wala ka rin magawa sa ganyan. So ngayon, bibigyan sila ng chance na maintindihan na yung pagmamahal or surat sabad or sweet melody, hindi mo kayang patayin yun na binugbog mo man yung katawan ng tao, yung pagmamahal niya hindi kayang patayin. Kanya yung ibig sabihin nun. So ngayon, kung ikaw, may limit yung pagmamahal mo sa isang tao, lalo na pag naging kriminal yung isang tao, alam mo na hindi ka pa talaga nag-grow. Kahit puti na yung buhok mo, hindi ka nag-mature. Isip bata ka pa rin. Kaya nga, ang shabad or sweet melody, kung i-substitute natin sa love yan, total love yan, absolute love. Sa mathematics, yung absolute, walang negative yan, puro positive. Hindi mo yan ma-stop. Ibig sabihin, maputol man yung katawan mo, ikaw man yung pinakamatinding kriminal, yung pagmamahal ng isang tao sa'yo, hindi yun nababawasan. Yun yung totoong pagmamahal. Yun yung sa level of self-actualization ni Maslow at saka maturity level ni Erikson. Yun yung pinakamataas. Hindi yun makuha ng ordinaryong tao. Yung iba na mamatay lang, hindi nga nila naabot yung hindi nila na-reach yung level ng self-esteem nila. Malambot yung self-esteem nila. Alam mo yung hindi ka lang pinansin ng isang tao, revengeful ka. Maghihiganti ka. Alam mo yung minsan makita mo yun sa pamilya, alam mo yung isang pagkain, na konti lang yung parte mo. Alam mo yung ganan. Inis na inis ka na. May mga ganong klaseng tao kasi ang reason dyan, yung parents nila mismo, hindi sila na-train ng maayos. So, napaka-immature. Kaya nga yung mga seducer na mga materialist, very vicious. Ibig sabihin ng vicious, mapagtanim ng galit. Mapaghiganti yan. Kung hindi ka pa naka-experience ng ganyan, nako, wag ka na mag-ambisyon na ma-experience mo. Kasi grabe yan. Experience na yan. Maghanap lang yan sabi nila, maghanap lang yan ng konting parang example yan, minsan yung biro, kung nangulangot ka lang namatay ka dahil binaril ka. Wala ka namang kaalam-alam. May mga ganong klaseng tao. Kaya nga minsan na-notice mo pag yung isang member ng family mo, napagalitan sa trabaho, napagbintangan, kahit sa laro lang, yung mga tao sa bahay, kawawa. Kasi baka mahampas yun ng wala sa oras. May mga ganong klaseng tao. Pero hindi nila alam na ang safe na society, nakabase yun sa mga mature na tao. Hindi yun nakabase sa mga matatalino. Hindi yun talino, yung base yun, maturity. Saka na, hindi yun madali. Kasi level of self-actualization, self-realization. Ilan na, eto subukan mo, mag-survey ka. Ilan ba yung mga psychologist talaga sa barangay nyo? Magagaling na psychologist. Kung walang magaling na psychologist yan, kahit manager na lang, or kahit teacher, kung wala talaga. Napakalabo. Kaya kung paglalaroan sila ng mga manipulator, seducer na materialist, especially mga manager, salesman, mga politiko, para kang mga kingko yung nangyayari dyan. Kasi wala silang insight na tinatawag. Imaginin mo, hindi ka makakita sa 1 milyon na tao, napakahirap hanapin yung sadhu, saintly, righteous, guru, acharya, mystic mentor. Ang hirap niyang hanapin sa 1 milyon na tao. Imaginin mo pag 10 milyon na tao,
na kumbinse ng isang material, worldly na seducer, ano mangyayari sa kanila? Magre-revolution, magre-rebelde yung mga tao. Kasi wala ngang sado. Kaya nga sa material world, ang nagbabalance na actually, parang hindi maging magulo yung mundo. So, kung in place, sado lang. Kasi sado lang nakakalam ko ano yung correct na gagawin. Na hindi yung maniwala ng ibang tao kasi matalino sila. Alam mo yung standard ng talino mo, false ego. Ibig sabihin ng false ego, sa level of self-actualization mo, hindi mo alam pa nung criteria ng mature na na self-esteem. Para sa iyo, may sasakyan ka, malaking bahay mo, malaking sweldo mo, napakaganda mo, gwapo ka, baka mataas yung pinag-aralan mo, yun yung self-esteem. Hindi po yan self-esteem. Ano yan? Damit ng self-esteem. Ang self-esteem sa loob galing yan, hindi sa labas. Yung isang ng self-esteem, mataas yung self-control mo sa sarili. Ibig sabihin, hindi ka nagagalit basta-basta, wala kang bisyo, hindi ka mabili ng ibang tao, hindi ka mauto, hindi ka madala ng ng persuasion or ano tawag natin sa seduction, yung tawag dito, labing ginamit natin word. Tapos napaka-open ka mag-isip. Meron ako dyan na alam ng mga matatalino pero hindi sila makitid, hindi sila mag-isip. Nakalungkot nyo minsan. So, baka sa school siguro matalino sila. Kasi may mga profession sila. Kaya nga may kasabihan minsan na yung school of hard knocks. Yung alam mo talaga sa labas, iba yun. Imaginin mo pag sado ka. Gano'ng katindi yung nalalaman. Kaya nga sa study, sa research, yung isang sado, 1,000,000 na tao, yung equivalent yan. Yung 1,000,000 na tao nag-iisip, isang sado yan. Imaginin mo, ikaw magaling ka. Engineer ka, environmentalist, baka politician. I-multiply mo 1,000,000 yung ability mo, isang sado ka. Ibig sabihin, napakalayo mo pa. Andito ka sa lupa, doon siya sa Jupiter, ang layo niya. Ngayon natatuwa nga minsan yung mga sado sa mga materialist mag-isip. Pero sige lang, gano'n naman talaga. Pero yung mga sado, hindi naman yan. Hindi naman KSP yan na kailangan ko yung maging leader. Ako yung boss. Kasi alam niya, lang yan, temporary. Yun yung hindi makuha ng ibang tao. Whether materialist ka, seducer ka na materialist, alam ng sado, sa bandang huli, iiyak ka. Yun yung hindi alam ng iba, sa bandang huli, iiyak ka. Bakit ka iiyak? Dahil hindi mo nakita yung point. Kukunin yan sa bandang huli sa'yo. Hindi ka prepared kung anong gagawin mo. Alam mo yung mamatay ka bigla? Katulad ng mga alam ko. Yung boss ko dati, sekretary siya. Namatay siya bigla. Nabigla nga kami. Namatay siya. Technology related yung niya. Yung field. Ganon. Tapos, walang preparation ng iba. In fact, actually, yung majority sa mga tao, hindi sila prepared mamatay. Pero yung shadow, yung buhay niya, it's preparation para dyan. So, pag nag-end yung buhay niya, ibig sabihin na, alam niya na yung lesson niya tapos na. Yung ibang tao, hindi prepared. Iba, in fact, actually, pag na-undergo ka ng operation, ibang klase yung buhay mo, nagbabago ka. Pero hindi ka pa rin nagbabago. Alam mo yung para kang diabetic. Alam mong diabetic ka, pero hindi mo matigil-tigil yung ginagawa mo. Alam mo, sinabi sa'yo ng doktor, huwag kong kumain ng ganitong pagkain. Sarap na sarap ka pa rin. Sige, sabi ng doktor, dahil hindi ka naman makikinig, ito na lang, take ka na lang gamot.
Pero gano'n naman talaga. Oo. Parang may sinabi ako nang matagal ko ng talk. Doktor siya na hospital siya. Senior siya. Eh, yung nag-handle ng ng case niya, medical case siya, junior niya. So, hindi siya maturuan ng junior niya kasi senior siya eh. Eh, bawal sa kanya manigarilyo. Kasi nabihan siya ng junior niya. Alam mo naman to, Dok eh. Nababasa mo naman yung mo. Yung medical record. Alam mo na yan. So, kaya yung ginagawa ni Doc, after na mamaya konti maninigarilyo siya. Binabawalan siya ng nigarilyo. Eh, doktor nga siya eh. Alam mo yung magaling ka sa law, ikaw mismo, iniiba mo. Yung mga ganong klaseng tao. Kasi napakahina nila. Kung titingnan mo, napakatigas nila. Pero malalambot sila. Ibig sabihin, yung principle nila sa buhay, malalambot. Kung leader ka, ikaw yung pinaka-patient na tao. Kung yung patient ng ibang tao, 1 kilometro, 10 kilometro yung patience. Most often makita mo sa mga leader, pula ng patience. In fact, may mga post sa social media, para silang mga batang maliit. Hindi nila nakokontrol yung bunganga nila. Ay, hindi ko naman sinabi, pag nagalit ka, ka. May tamang place. Pero meron talaga iba, napaka-petty. Parang pambata yung reason. Ginagamit nila yung posisyon nila, yung authority nila. Ganun yan. So, ang point ko dyan is, ang lesson ni Master Christ is, kasi ang kala ng mga disciples is a revolutionary leader siya. Ito na yung pambato natin sa mga yung manok natin against sa Roman Empire. Saka akala ng mga matataas sa mga Jew is siya yung talagang manok. Kaya nga tinanong siya kung mag-prepare na silang mga gamit sa laban. Eh, iba yung weapon niya eh. Kaya hindi yung maintindihan ng ibang tao. Alam mo yung weapon mo, pagmamahal, Surat Shabad, or Sweet Melody. Alam mo yung bata, matigas yung ulo, papaluin mo. Pero yung pagmamahal, since absolute yung nature niya, total, hindi ka nakakita ng hindi man yung sinabi na tinotolerate mo yung kalokohan. Ang point yan is, kaya mo siyang i-forgive. Despite the fact na, siya. Ang siya kalokohan. Ang dami niyang kalokohan. Pero yung ibang tao, hindi. Nauubos yung patience nila. Alam mo, may isang emperor yata siya. Naging emperor siya later. Yung sworn brother niya. Ibig sabihin, nanumpa sila na maging magkapatid sila kahit anong mangyari. Napakagaling ng kapatid niya sa labanan. Pero sobrang impatient siya, grabe yung anger niya. Pero hindi siya matatalo sa labanan. Yung isa kapatid niya, napaka-patient. Oo. Pinapabayaan lang siya. Kahit na naglalaban sila, ayaw niya nga sana yung mga tao, pero yung tao, yung nag-ano sa kanya na sila yung maglaban para sa kanya. Hanggang sa bandang huli, yung mga pinagkakatiwalaan niya, doon pumunta sa sworn brother niya. So, wala na siyang mapagkatiwalaan na tao. Hanggang na natalo, siya later na matay siya. Hindi to kwentong barbero. Sismis to, galing sa history. Kaya kahit anong galing mo, yung level of realization, kasi yung mga talagang mga magagaling na leader sa history, especially pag tinignan natin sa Warring Age, yung panahon na grabe yung gera, sila yung mga taong kung pwede palang ayaw nila ng conflict, ayaw nilang away, ayaw nilang sakitan. Alam mo si Prophet Muhammad, nung time niya, lumaya siya sa Mecca. Kasi ayaw niya ng away. Hindi na talaga mapigilan. Minsan ganun yung nangyayari. Alam mo yung shortest na war, at saka yung war na pinaka-least yung casualty, pinaka-konti yung namatay.
Yung first war na, noong panahon ni Prophet Muhammad. Kasi kahit na naglalaban, 1:1, hindi na equivalent ng actually ang capability sa paglalaban ng mga sahaba, yung mga kampanya si Prophet Muhammad. Grabe sila makipaglaban. Pero alam mo, nakikipaglaban sila sa mga kalaban nila. Hindi sila nagsistrike. Ibig sabihin, inantay nila yung kalaban nila na mag-strike muna. Sinasangga lang nila. Kaya minsan napapagod na lang yung nila, yung kalaban nila. So 1:1 yung talaga. Pero grabe yung nila, skill nila. Kaya nga hanggang ngayon, yung mga mujahidin, nakakatakot sila. Kasi yung tradition na preserve, na grabe sila makipaglaban talaga. Alam mo yung description na training ng mga sniper na ng mga mujahidin na hindi kaya ng mga magagaling na sniper sa Pensacola. Kasi doon tinatrain ng mga sniper. Alam mo yung posporo na maliit? Di ba may ulo yan? Ganon kaliit yung ulo ng tao. Halos hindi mo na makita. Tatamaan pa yan. Ganon sila katindi. Desert warfare yun Ang hirap. Yun yung pinakamahirap na training sa desert. Kasi sa sniping, alam mo yung direksyon ng hangin, biglang nagbabago. Hindi mo matatamaan. Sila wala silang ganon. May may kasama kang nakalimutan ko. Basta dalawa yan. Siya na mag-isa. Napakagalingan nila. So, ganun hindi naintindihan ng iba na yung mga totoong mga warrior, yan? Napaka-patient nila. Kahit sa Chinese history, yung mga magagaling na warrior, napaka-patient nila. Hindi yan sila mananakit. Unless na unavoidable talaga. Hindi na talaga maiwasan. Ganon yan. Yung mga mainit yung dugo, mga tarantado yan. Yung mga akala mo matatapang, wala yan. Hindi yan. Kasi may mga alam talaga ako matatapang talaga. Napaka-patient nila. Malambing na sila magsalita. Patawa-tawa pa nga. Pero alam mo talaga, sila yung mga kilala talagang ay grabe, hindi mo ma-describe. Yung mga sinasabi nilang mga wala yan. May isang Navy SEAL nga. Parang ordinary lang sila mga tao. Ganun yan. Kaya nga alam mo yung kahit na sa Mindanao, nakakatakot yung mga yan. Kasi grabe yung training talaga nila. Pero hindi yan sila, alam mo yung malulupit, mahigpit. Hindi yan. Kasi yung mga ganun talaga, ako mismo yung magaling pa sa magaling pa sa, alam mo, di ba nakakatakot yung Abu Sayyaf, sabi nila. May mga mas magagaling pa dyan sa kanila. Hindi sila ganun. Malambing sila magsalita. Mapakumbaba. Yung iba dyan, sobra yung hangin sa tiyan. Hindi yan. Yung mga Gurkhas, yung mga sabi na nakakatakot ng mga warrior. Hindi naman ganun. Nagtawangan sila minsan sa hangin ng ibang tao. Kasi sobra yung hangin. Yung mga kahit na yung nakalimutan ko yung Irish Army. Kasi every soldier, every warrior, may equivalent yan Yung isang Gurkha yata, 50, yung equivalent niya. Ang French yata na 30. Pero yung pinakamatindi ng mga warrior is 100 yung isang tao. Yung equivalent ng isang warrior, 100. Pero sa ancient times, yung isang warrior is may 10,000 yata. Ganong katindi yan. Para kasi silang mga yung mga leon, nagbabago yung nila. May namit nga ako na yung mga talaga, yung Indonesia at Malaysia.
Meron silang, mga Muslim na warrior. Nakita ko talaga first hand. Yung dalawa kong mata, nagbabago talaga yung nila. Hindi sila nakakaramdam ng sakit. Ibang klase na. Pero pag nawala yung wag nawala yung, kasi parang may siya, may, sa Islam tawag doon dua, prayer. Once na ginamitan ng prayer, nagbabago talaga. Parang yung parang zombie. Ay, di naman zombie, pero parang ganon. Hindi siya nakakaramdam, hindi tinatablan yung balat. Parang parang, yung parang dito rin sa atin. Pero iba. Ako mismo nakakita kasi nung pumunta kami ng UP Diliman, nag-demonstrate. Nakita ko talaga. Yung siya, lieutenant yata yung nag-demonstrate. Oo. Kaya nakakatuwa. Actually sa Islam marami yan. May mga dua sila or prayer na nagbabago talaga yung Sa Jewish culture may ganon din yan. Gusto kopyahin ng iba pero hindi nila nakuha yung point yan. Temporary yan. Whether you like it or not, mamamatay ka rin. Wala rin ganon. Kaya nga minsan nagkikita ako ng mga na natutuwa. Tutuwa ako sa King Kuy talaga yung mga ganito. Hindi mo pa nakita yung capability actually ng tao. Hindi naiintindihan ng iba. Grabe yung capability ng tao. Pag yung kakayahan ng isang tao, pag lumabas talaga yan. Hindi yan naiintindihan ng iba. So, ganun yung sinasabi ko na yun ang point ng Master Christ. Pag nasa tama ang ayos yung pag-iisip mo, hindi yung maintindihan ng iba. Kaya nga yung Shabbat na yan, ibang klase yan. Kaya lang lang siya sa mabuti lang talaga siya magamit. Hindi mo siya magamit sa ibang bagay. So, kung yung equivalent ng Shabbat or sweet melodies, pagmamahal, doon mo lang talaga siya magamit. Hindi mo siya magamit sa iba. Kaya nga yung mga, yung mga sahaba dati, na kampanyan si Prophet Muhammad. Grabe. Alam mo yung ilang days, walang kain, walang tubig, ang daming kalaban. Pero grabe, ang daming sugat sa katawan. Ganon yan. Kasi may science naman. Ganun yung case ni Master Price din. Na baliwala yung sugat. Kasi actually, yung katawan ng tao, pag may Shabbat siya, madali siyang ma-heal. Yun yung miraculous ability ng ng power ng Shabbat or sweet melody. Kaya yung mga sadhu, once na binigay sa iyo yung Shabbat, maka-experience ka ng miraculous healing. Ganon yan. Kaya nga yung sinabi ko last time, isang guro, open heart surgery ha, tinitingnan niya yung heart niya, inooperahan siya. Hindi nga makapaniwala yung mga doktor. Tinitingnan niya yung heart niya mismo, bukas yung heart niya, tapos inoperahan siya. Nagta-chant, nagpa-pray lang siya. Kaya yung sabi ng doktor, hindi pwedeng ganun kasi napaka-painful yun na process. Pero ganun katindi yung mga taong may Shabbat. Hindi, hindi sila nakakaramdam ng sakit. Ganun siya. Kaya nga si Master Christ, nung pinako siya, dumudugo yung katawan niya, hindi nila alam, wala siyang nararamdaman. Yung nararamdaman niya is pagmamahal dun sa isang nakabitin din. Kaya nga sabi niya, isasama kita ngayon sa paradise. Akala nila, nasasaktan, siya nakakatuwa. Akala ng ibang tao, nakakaawa sa Master Christ, yung hindi nila alam, hindi siya nakakaramdam ng sakit. So, ganun yun.
So, pasalamat tayo sa presence sa mga sado dahil sa kanila, makakaroon tayo ng chance na maintindihan kung ano talaga yung kung ano talaga yung ang ah, ano talaga yung feeling or experience ng mga taong na nabukas yung third eye nila. Kaya nga sabi sa, alam niyo yung saying sa Bible, magkasala ka lang sa Diyos, murahin mong Diyos, okay lang. Walang hiya ka, God. Wala kang awa. Sabihin mo si Master Christ, anak ka ng wala kang awa, okay lang. Pwede mo murahin si Master Christ. Ano sabi sa scripture? Once na minura mo yung Holy Spirit, yung Shabbat, wala kang kapatawaran. Hanggang sa katapusan, hindi ka mapatawad. Ganon katindi yun ng Shabbat. Na sinasabi ko na, parang kingkoy minsan yung sinasabi ko na Shabbat. Pero ganon yun yung sweet melody. Once na nagkasala ka doon, basahin nyo sa scripture, hindi ka pa mapapatawad kahit sino pang pare, kahit anong confession mo, kahit anong gawin mo, hindi ka mapapatawad talaga. Yun yung warning ni Master Christ. Once na, kaya nga sa mga churches or temple, hindi nag-a-appear yung yung nagpapakita yung Holy Spirit or yung Shabbat. Kasi once na magpakita yung Shabbat, nagkasala yung mga tao dyan, sa loob mismo ng simbahan, hindi sila papatawarin kahit na maghingi ka pa ng sorry. Yun yung hindi naintindihan ng iba. Kaya nga sabi ko, pasalamat tayo kung may mga sado. Kasi once na nandiyan ang sado, binuksan niya yung third eye mo, papasok yung Shabbat or yung Holy Spirit or tongues of fire. Yun yung hindi naintindihan ng mga iba. Kaya nga yung iba, may patayo sila ng simbahan, patayo ng temple. Pero yung Holy Spirit, hindi bababa. Once na bumaba kasi yung Holy Spirit, delikado. Hindi na delikado na masama. Kaya lang, pag may loko-loko na, alam mo yung nasanay ka magmura, namura mo yung Holy Spirit, basahin niyo po word for word. Hanggang sa katapusan, hindi ka mapapatawad. Magpakamatay ka na lang. Baka mabuti pa yung mangyayari sa'yo. At saka isa pa, masarap sa impyerno. Lahat ng kalokohan doon. Ganon yan. Kaya kahit saan simbahan ka, kahit saan temple ka mapunta, wala yung Holy Spirit doon. Once na bumaba yun, ibang klase yan. Ganon yan. Yung taong yung mga sado, anino nilang tamaan ka lang ng anino niya. Kahit anong sakit, magagaling yan. Ganon katindi yung power ng Holy Spirit or Shabbat or sweet melody. Hindi yun naintindihan ng iba. Kaya nga, para na lang naging routine, andyan ka, punta ka dyan, punta ka ng temple, sacred place, magsimba-simba ka dyan, kain-kain ka ng, mag-pray ka dyan, kunwari, bigay ka ng donation, pero ang power ng Holy Spirit, wala. Ganun yun. Sige, utuin mo yung sarili mo hanggang ka mamatay, pero hindi mo ma-experience yung power ng Holy Spirit. Ganun yun. Ganun yung Shabbat. Yun yung gusto ipakita ni Master Christ. Kaya nga nag-resurrect siya kasi napakatindi ng power ng Holy Spirit. Hindi mo kayang patayin yung katawan pag andyan yung Shabbat or sweet melody. Ay, hindi si melody yan. At baka saan-saan yun napunta. Huwag niya idama yan. Yung Shabbat. Kaya nga yung mga sado, once na present yung sado, silent yung mga sado. Natutuwa na yung minsan sa pag-iisip ng ibang tao. Kasi akala nila, yung lalo ng mga materialist, kaya mong utuin yung sado, nababasa ng Holy Spirit yung pag-iisip. Yung puso mo nababasa niya.
Ganon yun. Kaya nga minsan yung mga sado, Christian ka manasado, Indian ka manasado, Muslim ka manasado, ano ka Chinese ka manasado, yung guidance sa'yo, napakatindi. Kaya nga yung mga sado talaga, hindi yan basta-basta nilalabas. Kaya nga sabi ko, pasalamat tayo sa kapatiran, federasyon ni Marintes. Kasi nalalaman natin, nalalanghap natin, napupulot natin, na ano natin yung kwento tungkol sa mga sado, o Surat Sabad. Ganon yan. Pwede mo patayin yung pastor. Pwede mo patayin yung Brahmin. Pwede mo patayin kahit sinong tao. Huwag mo lang gawin yan sa sado. Kasi yung Holy Spirit, banal na Espiritu, yung Shabbat, tongues of fire, or sweet melody, kasama niya. Baka hindi ka na mag-reincarnate na tao ulit pag nagkamali. Minsan yung iba dyan, yung mga saint na yan, napaka-ordinary nilang tao. Kaya nga sabi ko, may saint nga na prostitute, may saint nga na criminal. Baka kala mo criminal pa siya, yung Holy Spirit andun sa kanya, yung Surat Sabad. Nagkasala ka sa kanya, nako, kahit na yung, alam mo yung pinakamataas na religious leader mo, nung patawad sa'yo, wala kang patawaran. Basahin mo lang dyan sa Bible. O sa kahit na na scripture. Hindi yun naintindihan ng ibang tao. Akala nila pitik-pitik sa mga ganung bagay. Kaya nga, hindi nagpapakilala yung mga sado minsan. Ina-announce ng iba na sado sila. Pero yung mga sado, hindi yun sila nag-a-announce sa sarili nila. Kasi alam nila yung consequence. Ganun yun. So ngayon, balik tayo sa kwento natin, konting panakot lang yan. Basahin niyo lang. Walang kapatawaran yung tao nagkamali sa Holy Spirit or Surat Shabad or sweet melody. Pwedeng magalit si melody sa'yo. Wag lang yung sweet melody. Pwede yung yung music of the spheres, matindi yun. Saludo yung mga anghel doon. Pwede kang patayin ng anghel. Kaya nga may anghel na tawag sa kanya, destroyer. May marka siya sa forehead na destroyer. Katulad ng Sodom Gomorrah. Yung anghel na sumira doon, yung destroyer na anghel. Takot ngayon sa sa Surat Sabad or Sacred Melody, yung destroyer na yun. Ikaw pa kaya, pitikin ka lang ng anghel. Okay lang magalit si melody, kaya wag lang yung sweet melody. So ngayon, yung pagbukas ng Surat Shabad, yung sweet melody, uumpisahan niya ng sado. Once na mabuksan niya ng sado, yung Holy Mass mo, or temple worship mo, nandun na sa bahay niyo. Wala na sa ibang place. Kasi, namamahay na yung sacred melody sa katawan mo. Kaya nga yung kasabihan, yung temple, yung katawan mo. Andun na siya mismo sa loob. Iingatan mo lang siya. Para kang in love sa isang babae. Huwag yung melody So, sweet melody lang. So, Shabbat. So, ganun yun. Hanggang sa lumaki siya ng lumaki. Ngayon, dahil andun ka naman sa loob ng bahay mo, yung mga lahat ng tao sa loob ng bahay mo, maka-gain sila ng benefit. Pwede mong share sa kanila yung Shabbat. Or pwede yung sado. Kaya nga ng ancient times, yung mga tao, may guidance yun ng sado. Ganun yun. So, may miraculous Kaya nga ng panahon ni Prophet Muhammad, at saka yung panahon ni Master Christ, at saka ng mga saintly na tao, walang sakit yung mga tao. Walang kwenta yung doktor, kaya wala nga sakit, silang sakit. Kasi pag doon yung Shabbat, sweet melody. Hindi si melody yan. Alam mo yung hawakan ka lang ng sado,
O sino man na may sweet melody, huwag ka magpahawa kay melody. Hawakan ka lang niya. Gagaling ka. Ganon yung katindi. Hindi yung in-advertise sa TV, iba yun. Marketing yun. Iba yun. Pag tinignan ka lang ng sado na may surat sa bad, gumagaling ka. Yung experience ng mga tao talaga. Hindi yung mga magic, iba yun, wala yun. Hindi yung kaya ng mga ibang mga, yung mga so-called na magic, yung witchcraft, ng mga anting-anting, hindi nila kaya yun. Kasi sila mismo may sakit sa katawan. Alam mo yung hindi ka tatabla ng bala, hindi ka tatabla ng kutsilyo, pero namatay ka sa kanser. Yung sado, hindi naglalabas ng ganong klaseng kakayahan, pero wala siyang sakit. Pero yung sado, pag nagkasakit, may problema yun. Kasi may miraculous power yung sabad. Na ngayon pa nag-undergo ka ng training sa isang sado, ita-train ka niya sa miraculous living. Yung buhay mo is parang miracle siya. Unang mawawala sa iyo, sakit na katawan mo. Ngayon, kung patay na patay ka sa doktor mo, kasi in love ka sa araw-araw, every month, taon-taon na pupunta ka kay doktor, ibig sabihin, wala ka talagang saban. Walang kwenta yung kalaman mo sa yung master price, walang kwenta yun, kasi mas naniniwala ka sa doktor kaysa sa kanya. Pero okay naman yan. Kasi tinutulungan mo naman si doktor, pinapaaral niya, pinapakain niya yung anak niya, bibili siya ng bagong sasakyan, patayo siya ulit ng bagong bahay, okay yan. Natutulungan mo siya. Okay. So ngayon, pag nag-undergo ka ng training sa isang sado, sa satsang, sado sangga, is, yun, hindi ko katulad sa school. Depende yan sa'yo. The more na nanipis yung kayabangan mo, yung false ego mo, the more na mabilis yung yung knowledge na ma-acquire mo. No, hindi ito katulad sa knowledge Yung knowledge sa school, hindi pa sure yan. Magre-research pa sila. Yung knowledge sa Shabbat, perfect yun. Kaya nga sabi ni Master Christ, be perfect. Loko talaga to si Master Christ to. Bakit yung mga imposibleng bagay yung sinasabi niya? Sino ba ang tao pwede mag-perfect? Pero pwede. Pwede. Pag may Shabbat ka, or sweet melody. Perfect na si melody. Pag lagyan mo pa ng Shabbat, perfect na perfect talaga. Ganun yun. So, ganun yun. Kasi once andun yung Shabbat or sweet melody, isama mo na si melody, yun, nakikita mo yung kamalian mo. So, ibig sabihin na iiwasan mo. Kung dahil sa immature ka, nagkakamali ka minsan, nakokorek yan, naaayos ng sweet melody. Pwede mo yung ayusin ng melody yan. Pero hindi ka katulad ng iba. Kasi yung guidance mo is Holy Spirit. Tongues of fire. Nakakatakot nga yung pag nagbuka ng bibig niya yung yung sabi ng iba daw, yung meron daw yan mga traditional na believer na may mga kakayahan daw yung ibang tao na pag nagsalita sila nagkatotoo, mas matindi yung Shurat Shabbat or sweet melody. Si melody, okay yan. Matindi rin. Matindi kasi pag bumuka yung bibig niya, yung sado, nagkatotoo yun. Imaginein mo, binigyan ka ng blessing ng sado, walang pwedeng hindi yan mababago kahit ang gagawin ng iba. Ganun yan. So, hindi ka sasama sa sado dahil sa blessing, hindi. Kasama ka sa sado dahil alam mo, walang patutunguhan yung buhay mo. Alam mo, ang dami mo ng pera. Meron akong alam yan. Alam mo yung iba nagsusweldo lang ng baka 10,000,
100,000. May alam ako niyan. Yung sweldo niya, 1,000,000. May, yung iba dyan, 11 million. Sweldo nila. May iba nagbi-business. Baka siguro mga 3 million. Siguro kinikita nila. Buwan-buwan. May alam ako dyan, 10 million isang araw yung kinikita. Yung iba dyan hindi nag-iisip ng kita nila. Kasi ginagamit nilang papel yung pera. Sinusunogan nila yung pera. Matindi yan. Yung iba hindi nag-iisip. Kasi yung mga 100 million yan, walang kwenta sa kanila yan. Dollar pa yun, Oo. Pero hindi yun pera. Kasi hindi yan. Mamamatay ka eh. Yun yung problema mo, mamamatay ka eh. Kanino mo ibibigay? Alam mo yung professor ko, ang bait niya. Hindi natuloy. Mabuti nga kasi baka naging loko-loko, baka naging loko-loko ako. Baka hindi ko nakita yung value. Alam mo yung sabi niya, pag bumalik ka ng school, bibigyan kita ng Bitcoin. Ibibigay niya sana na Bitcoin sa akin, 10 na Bitcoin. Yung isang Bitcoin yan, 1,000,000 yung equivalent niya. Imagine mo, ibigay niya sa'yo, 10 million, isang ano lang. Ikikita. Buti ngayon, hindi niya nabigay sa akin. Sabi na kakilala ko, tulungan natin siya, kunin natin yung account niya. Sabi ko, wag na. Kasi baka saan pa yung mapunta, bayaan mo na lang. Kaya nga nung namatay siya, sabi ng mga professor ko sa school, university, yung kaibigan mong professor, namatay bigla. Akala ko nabibiro sila. Hindi pala namatay siya. Kasi ako lang yung kaibigan niya sa school. Meron din siyang kaibigan, pero hindi tanong. Ito nga. Yung good deeds na hindi nagkaroon ng ano, pero alam ko okay siya. I hope so na-bless siya. Next life yan. Matulungin siya. Hindi yan yung hindi pera, hindi yung ganda, hindi yung talino. Ang sakit mo kasi mamamatay ka. Yun yung problema din ni Lord Buddha. Yung mga Brahmins, kahit yun siya ng religious leader, yung problema mo mamamatay ka. Ready ka na ba? Sabi nila ready, nasa kasi nagpa-pray sila. Hindi. Kung ready ka, nung time na alam mo na mamamatay ka, hanggang sa kamatayan mo, tinitrain mo yung sarili mo. Yung ibang tao, nag-iisip lang sila mamatay, sila wala namang practice. Hindi mo nga alam, baka lumabas ka dyan sa daan, bigla ka nabangga ng sasakyan, hindi mo nga alam kung ano mangyayari. Bigla ka nadulas sa balat ng saging, namatay ka agad. Hindi ka prepared eh. Paano kung lasing ka? Katatapos mo na magkuitos, may nangyayari minsan, may mga stray bullet dumadaan, may mga bata minsan namamatay. O baka katatapos mo lang nagkuitos ng cardiac arrest. Paano? Nangyari? Ano nangyari sa'yo? Ang dami mo pa namang plano. May alam ako niyan, mga families. Namatay siya. Hindi alam ng families, ang dami niyang property. Hindi alam ng families niya. Yung lawyer niya yung nakakalam. Napunta sa lawyer niya yung properties. Alam mo yung ganun? Hindi ka prepared. Alam mo yung takot ka sa magnanakaw? Tapos katatapos mo lang magkuitos, namatay ka. Hindi ka namatay sa magnanakaw, namatay ka sa kaligaya. Namatay ka sa sarap. Tulog ka na, hindi ka nagising. Ready ka ba? Baka hindi ka naman ready. Yun yung point ng mga sado. Once na ma-receive mo yung surat sa bad, ready ka. I-prepare mo yung sarili mo. Ikaw din, mga handsome, tall, and dark na guys yan, pag namatay ka, saan mapunta yung maganda, matalino, sexy, at saka masarap ng boses na partner, baka sa iba mapunta yan. Nako. Pag sa iba napunta yan, nako, baka palundag-lundag yung relasyon niya. Ikaw rin, kasalanan mo yan, maaga ka namatay. Kaya mag-ingat ka, ha? Kasi batang-bata ka, ha?
Saka ang batang-bata ng partner mo, ako, sayang na sayang. Ang daming hahabol niya pag wala ka na. Mag-isip ka ng maayos. Ikaw rin magsisisi ka. Wala kang magawa, titingin-tingin ka lang. May alam ako yan. 10 beses nakapagrelasyon na wala yung partner niya. Wala ka rin magawa. Matigas rin ng ulo eh. Ganun yun. Kaya mag-isip ka, magpakabait ka na. So ngayon, once na ma-receive mo yung Surat Shabad or Sweet Melody, pwede mo rin tanggapin si Melody. Ay, mag-undergo ka ng training. Master game tawag yan. Mag-undergo ka ng training. After that, para maayos mo yung family mo. Kasi ikaw mismo misguided. Kasi sa balikat ng lalaki na yung burden, turuan mo yung partner mo, tuturuan mo yung mga anak mo. Ikaw misguided sila lahat. Kawawa. Huwag na natin isipin yung mga anak mo. Kasi hindi mo naman iniisip yun. Yung partner mo, walang Diyos. Pag namatay ka, sigurado yan. Hindi yan aabot ng 1 taon. Maghahanap yun ng bago. Totoo yan. Yun yung studies. Baka magtsaga mo na yan sa LDR. Pagtapos ng LDR, yan ako. Magpipila yung mga lalaki dyan sa pintuan ng bahay mo na ikaw rin. Baka mamatay ka ulit na. Ando ka na sa kabilang buhay, mamatay ka ulit. Ganon yung point dyan. Kaya pag na-receive mo ng Surat Shabad, may miraculous healing na mangyayari sa buhay mo. Tatagal ka pa ng konti. Maingatan mo pa yung partner mo. Okay? Ikaw pa yung magsusuklay ng buhok niya. Ikaw yung mag-ayos ng damit niya. Ikaw pa yung mamalansa. Ikaw pa yung maglalaba. May chance ka. Tuturuan mo pa sila. Ganon yan. Yung tamang pamumuhay. Ganon yan. Katulad sa alam ko, namatay siyang maaga, batang-bata yung wife niya. Kahit santa pa yung wife mo, bait-bait, maghahanap yun. Ikaw, ingat na ingat ka. Kahit magpuitos kayo, ingat na ingat ka. Baka yung susunod sa'yo, naku, kawawa yan. Baka butas lang ng ilong niya yung hindi tamaan. Ganon yan. Kaya maawa ka. Mag-take na ng maganap ka ng shadow na mag-guide sa'yo. Parang sa 60 years old lang yung age mo, baka abutin ka pa ng 120. Ganon yan. Biro lang yung mga guys. Hanggang sa tall and dark. Alam ko, mahaba naman siguro ang buhay niya. Pero bihira yung abot ng 80 years old. Bihira yan. Alam mo yung pinakamahabang buhay na na alam ko? Lola ng kaibigan ko. Siya yung supposed to be yung pinakamahabang buhay sa buong mundo. Pero dahil walang legal records, nakuha ng isang Japanese. Pero siya yung pinakamahaba. Nag-celebrate siya ng birthday niya last year lang. Pinakita niya pa nga sa amin. Babae. Ibig sabihin, yung lalaki magang mamatay. Kaya ikaw, maging matalino ka. Huwag yung araw-arawin mo. Huwag kang mag-araw-araw na kuitos kasi pagod din yan si partner mo. Maaga kang mamatay. Biro lang yan, bro. Totoo yan. Pag tumatanda ka pa naman, mas matindi. Joke lang yan, bro. Totoo yan. Yung sinasabi ko, research yan. Ginawa ko lang biro, bro. Totoo yan. Kasi partner mo, mamatay ka 40 to 50 years old, malakas pa yan. Pangkabayo pa yung partner mo. Kaya habaan mo yung buhay. Joke lang yan, bro. Totoo yan. So, ganun yan. So, para hindi maging biktima si partner mo ng mga seducer sa material world, ikaw mismo mag-take ng practice.
Surat Shabad, at ituro mo sa partner mo. Para alam niya yung criteria, alam niya yung basihan niya, kung pipili siya, sakaling mamatay ka na maaga. Anong klaseng lalaki yung pipiliin niya? Ganun yun. Ginawa kong biro, totoo yan, kasi ang dami ko nang alam. Nakakatuwa. Totoo yan, hindi yan aabot ng 10 taon, ha? Hindi aabot ng 10 taon, aabot ng 10 to 15 na relasyon yung papasukin ng partner mo. Imaginein mo, ha? Ay, nako, 10 tao yung magano, ha? Lamog. Joke lang yun, pero totoo yun. Kasi, yun yung mga bagay na kailangan mong intindihin. Ha? Kung pabaya ka, kawawa naman, sexy yung partner mo. Lalaki yan. Alam mo yung babae, pag emotionally disturbed siya, lumalaki siya. Yung tiyan niya, lumalaki. Emotionally unstable siya. Kaya nga kung hindi ka ikaw mismo na lalaki, hindi ka unstable, emotionally disturbed ka rin, madi-disturb din yung babae. Ganon yan. Pag disturb yung babae, at saka patay ka na, ay nako, maghahanap yun ng balikat. Mag-ingat ka dyan. So ngayon, yung training mo sa sado, hindi yung tungkol sa Shabad. Tungkol yan sa mga bagay. Parang katulad yan, may diabetes ka. Ano yung mga bagay na pwede mong kainin na hindi lalala yung diabetes mo? Yun yung ituturo sa'yo ng sado. Hindi yun magtuturo ng sado tungkol sa Shabad. Hindi. Kasi yung Shabad or sweet melody, hindi rin siya magkwento tungkol kay melody. Yung isasabihin niya sa'yo is para kang nagtatanim, yung mga bagay na hindi nakakatulong sa tanim, tuturuan ka niya, tanggalin mo yan. Ganon yan. So, once na matanggal mo, yung Shabad, yung sweet melody, sabi natin pagmamahal, uusbong yan, lalabas. Unti-unti. Alam mo yung may mga tanim, pag madilim, hindi sila tutubo. Ganon yan. Ano yung mga bagay na kailangan mong tanggalin para lumaki yung tanim na yan, pagmamahal. Ginamit ko yung word ng pagmamahal dahil hindi emotionally mature yung parents natin. So, may level of immaturity tayo. Kaya nga ngayon ka, wala kang surat Shabad or sweet melody. Huwag mo na lang isali muna sa melody. Hindi mo maturuan yung partner mo. Emotionally unstable yan. Once na mawala ka, ikaw din, maghahanap yan. Emotionally unstable din. Kaya nga yung mga relationship ng babae, once na nawala yung partner niya, palundag-lundag, parang palaka yan. Palundag-lundag kasi emotionally unstable siya. Kaya nga dapat yung lalaki na ma-meet niya, in case na mawala ka, sana wag naman. Emotionally stable, very mature talaga. Kasi mahihirapan yan siya. Wag naman sana magpakamatay. Sayang din naman yung mga ganda na yun. So, ganun yan. So, once na ma-realize mo na, ang role model kasi ng mga bata, yung parents, kung ano yung nakikita ng bata, hindi sasabihin ng magulang. Yun yung sinusunod ng bata. Yun yung learning na tinatawag. Social learning tawag. Kahit hindi mo sabihin sa bata, kahit hindi mo ipakita sa bata, nalalaman niya ng bata. Kaya nga alam ng bata pag nagsisinungaling yung magulang niya. Kasi, may cue ang tawag yan. Nandun pa sa bata, yung innocence na tinatawag. Inosente sila. Alam mo yung inosenteng tao? Yung wala pang kamunduhan. Malinis yung pag-iisip niya. Pag lumabas yung katarantaduhan, yung panloloko, yung baloktot mong pag-iisip na ugali, nakikita niya yan agad.
Kahit hindi mo sabihin. Oo. Kaya nga mahirap magsinungaling sa bata. Kaya nga yung sinasabi ko, yung bata pwede mong takutin, nasusunod sa'yo. Pero sa bandang huli, malalaman din ng bata. Ang dami kong alam yan na napipilitan yung bata na sumunod sa magulang dahil sa takot. Pero pag nagkaroon ng tapang, pag-iisip yung bata, tandaan mo yan, Ma'am She Basis Lady si Red, at matanda at saka bata at sa mga ancient tall and dark na guys yan, pwede mong takutin yung bata dahil malaki yung katawan mo sa kanya. Once na may nakita yung bata sa'yo, dahil sa innocent siya, na mali, tandaan mo, baka pumuti yung buhok mo para tanggapin ka niya ulit. Tandaan mo yun. Kaya dapat wala kang, kahit na yung almoranas mo sa puwet, kahit nahihiya ka, ilabas mo sa bata. Kasi sila yung mga tao, tao rin sila, maliit lang. Once na may nakita siya sa yung kabaloktutan, tatandaan niya yan. Hindi mo yan mapaniwala, pero pag alam ng bata, na kahit yung almoranas mo sa puwet, sinasabi mo sa kanya, madali kanyang tanggapin. Ganon yung mga bata. Mas masarap yung pakiramdam na wala kang tinatago. Kaya nga yung mga sado, yung mga totoong guro, acharya, mas mystic mentor, wala yung tinatago. Gusto mo tingnan yung almoranas sila sa puwet, ipapakita niya yun sa'yo. Umabahon yung paa, wala siyang itatago sa'yo. Ganon yan. Kaya nga nakakatakot sila eh. Kasi pag ipinakita niya sa yung almoranas niya sa puwet, mapipilitan ilabas yung almoranas mo sa puwet, nahihiya ka pa naman. Oo. Ganon yan. Kaya mahirap silang kasama, hindi siya nakakatakot. Kasi yung kapal natin, makakapal tayo eh. Alam mo yung nagkukunwari ka, hindi mo kayang gawin na ilabas yung totoo mong pagkatao. Pero mahuhuli ka rin sa bandang huli. Akala mo ang galing mo magtago. Ilabas mo na. Huwag mo nang itago. Kasi malalaman din niya sa bandang huli. Mas mabuti pa yung sabihin mo na maaga pa. Alam mo yung sabi nila, masakit yung katotohanan sa una. Mas masakit yung katotohanan na malaman sa bandang huli. Kasi baka mamatay yung tao pag nalaman niya sa bandang huli. Pwede ka magsinungaling, pwede mong takutin yung ibang tao sa una. Pero once na nalaman ng tao, tinatakot mo siya, napilitan siya sa'yo, dahil mas malaki yung katawan mo sa kanya, tandaan mo yan, magsisisi ka sa bandang huli. Yung puwet mo na mahirap abutin, kagatin mo yan. Okay, so ngayon, yung gagawin na lang is i-guide ka ng shadow. Yung shadow or righteous na tao, i-guide ka niya. Ano ba yung mga bagay na kailangan mong gawin? Para maiwasan mo, hindi ka magsisinungaling. Kasi once na nagsisinungaling ka, tumataas yung takot. Mas mabuti pang huwag ka magsinungaling kasi mababawasan yung takot mo. Kaya nga, ang Surat Shabad, sweet melody, itsalin nyo na lang si melody din. Kung i-substitute natin yung word ng pagmamahal, yun lang yung way na mawala yung takot. Ganon yan. Kasi total yun. Wala kang pinipili. Bata, matanda, masama man siya, may kasalanan siya sa'yo. Hindi nawawala yung pagmamahal mo sa kanya. Ganon yan. May utang man siya sa'yo. 10 taon na yung utang niya sa'yo, nanganak na. Wala. Yung pagmamahal mo sa kanya, hindi nawawala. So, once na naintindihan mo yon, nag-mature ka na, naintindihan mo yung ibig sabihin ng peace o kapayapaan. Peace be with you. Kaya sabi ni Master Tetsu, bibigay ko yung kapayapaan sa inyo. Hindi mo maintindihan ng iba. As long na may takot ka sa puso mo, as long na may tinatago ka, nahihiya ka sa almoranas mo sa puwet, wala kang peace.
Hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Natutulog ka, natatakot ka. Kasi, wala kang surat shabad or sweet melody. Sali mo na sa melody ka. Pag wala yan sa'yo, ang hirap. Alam mo yung parang kang daga. Alam mo yung daga? Andun yung palagi sa mga exclusive na lugar. Para kang politiko din, para kang manager, o religious leader, para kang tingin daga. Alam mo, hindi ka malapitan ng ibang tao, kasi special ka nga eh. Pero yung mga sado, hindi yan special. Anytime na lalapit ka, pwede kang lumapit sa kanya. Hindi naman siya itatago. Wala ka naman makukuha sa kanya. Wala namang ginto sa bahay niya. Ganun yun. So, yun lang. Yun yung purpose na ni Master Christ, na yung Surat Shabad or Sweet Melody, or sabihin nating pagmamahal. Walang bagay na manaig sa kanya, kahit yung takot. Yung pinakamatindi kasi ng takot natin sa katawan, yung lalaki, lalo na yung babae. Natural kasi sa babae na matakot siya sa katawan niya. Kasi protective mechanism yun ng babae. Kaya madali siya ma-depress. So, ikaw lalaki, apektado ka rin. Pero yung purpose ng Surat Shabad is para maiwasan mo yung ganong takot. Ganon yan. Hindi ko sinabi masama yung takot. Kasi sabi ko lang, may mga takot na yung nakakasira. Alam mo yung may mga tao nga minsan masagi ka lang, hindi mo sinasadya. Kahit nasa sasakyan. Nag-aaway. Ganon yan. Mahawakan mo lang. Alam mo yung ganon? Tinitingnan mo lang. Sabi na nakilala ko. Kung makatitig eh. Nakakatuwa yung ganun. Alam mo yung mga ganong klaseng tao. Sobrang nila sa katawan nila. Mamamatay ka rin naman. Alam mo yung ganun. Huwag ka naman masyadong vain. Vanity yung tawag doon. Ayaw mo makita, nakapanty ka. Pupunta ka sa beach, naka-bikini ka rin. Ay, malangya. Nakakatuwa yung ganun. Loko-loko minsan eh. Anyway, yun yung point dyan ng resurrection. Walang manaig sa pagmamahal. Surat Shabad or Sweet Melody. Sali mo na sa melody din. Ganon yun. Kasi yun lang yung solusyon. Once na may takot ka, yung takot andyan pa sa balat mo. Wala kang wala kang sweet melody. Ganon yun. Sa kailangan mo ng sado. So kayo dyan, at saka bago ko makalimutan, pag hindi nyo naintindihan sinasabi ko, pwede ba mag-send message sa mga para pwede nating ibaba yung alam mo pa, simplihin pa rin yung sinasabi. Pero hindi naman mahirap. Ito wala naman complicated. Si Master Christ hindi naman complicated magsalita eh. Ganun yun. Hindi mo kailangan magpa-impress na magaling ka, matalino ka. Kung magaling ka talaga, yung pinakamahirap pwede maging simple. Ganun. So, kayo na mga ladies, mamshi, ladies, in red, ate, matanda, at saka bata. Mga guys na magaling mag-dribble, laging nagsushot. Magtiwala pa tayo sinasabi ng Master Christ. At saka titingnan natin. Kasi yung miraculous healing, mangyayari yan pag nagtiwala tayo sa kanya. Walang miracle na mangyayari sa buhay mo. Baka si doktor siguro gagawa ng miracle sa buhay mo. Walang miraculous healing pag wala yung tiwala mo kay Master Christ. Walang Surat Shabad. Sweet Melody. Kasi melody makakatulong sa'yo.
So, ganun yun. So, ingatan natin yun. Kasi, once in a lifetime lang yun. Yung pagmamahal na totoo, once in a lifetime. Huwag nating sayangin. Sayang yung buhay natin pag hindi natin naramdaman yung totoong pagmamahal. Once in a lifetime po. Para naman pag nawala ka, yung maiwan mong partner, hindi maghanap. Kasi, solved siya sa pagmamahal. Okay? Thank you sa time nyo. I hope so may napulot kayo. Paki-message lang po pag hindi nyo nakuha yung ibang sinasabi. Thank you. Sa susunod muli. Bye-bye.